Good day everyone. So today gagawa po kami ng demonstration para sa application namin na JSX Hotel Reservation. So first, i-type po muna natin yung URL namin. Yan. Then ngayon, mag-register dapat si user. Yan, si John. Dapat ito 18 years old and above. Pag na-register na po, papasok yan sa email, which is, ito po, yan. Then, maglalagin naman po tayo. Ito ba yung dashboard ni user? So, if yung nakita nyo po kanina, meron 4 images po sa ilalim ng book now button namin. And para po ma-overwrite or mabago po yung mga images na nakalagay po sa guest window namin, kailangan po natin muna i-log in si admin. So, yun po. Yung mga nakalagay po ng images dun po sa dashboard namin, dito po sila makikita. And kapag in-edit po natin yan, kunyari yan, choose file, and then pumili po. Yan. Tapos kapag binagaw nyo rin yan, lagyan nyo na lang green please. Ayan. Ayan po. Kapag sinave po natin yan, Pin mo kayo sa pin. mapupunta po yan sa Ito po, yung Hotel and Beach Resort na inad po niya. Ito ba siya? Yan, napakita na. Ito po. So, next naman is yung book muna. So, ito po, mag-book naman po tayo. Ito. Yan. Then, mag-upload tayo ng resibo. Ayan. Mag-book po tayo ng mga anim na reservation. Kahit 4 na muna. Kasi apat. Para hindi masyadong napag. Yan. Kasi yan po, kung makikita nyo, papasok yan sa tab ni reservations. Waiting na po siya. And ito po yung email. Ito po. Ibig sabihin, nag-create po tayo ng reservations. Okay. Limang Ayan. So, after nyan, punta tayo kay admin. Tama ba na siya? Ayan. And then, chinek ko kung tama yung
akin yung So, yan, may 4 na reservation request na galing kay Sofia. So, bago yun, i-demonstrate lang din po namin yung additional rooms namin. So, para po makapag-add po sa, ito pong, like with, mga selection na po na to. If nakita niya po kanina, dito rin po namili si Sofia ng mga rooms na ibubok niya. So, para madagdagan lang din po yung mga rooms na to, ganito po siya na gagawa ni admin. So, add rooms lang po tayo. Kunyari. Tapos, we would like to indicate po na itong 5 rooms to, standard na to na binibigay ng hotel. Like, nung nag-start siya, ito na po yung mga ino-offer niya. Kaya, if ever magkakaroon ng promotions or mga seasonal rooms o di kaya they would like to expand talaga, ito po yung gagawin ni admin para magpasok ng more room options para sa guests. Diba? Tapos may yan. Save na. 3 gawin mo. 3 magkakaiba. Promo. See. Bed rooms, yan. Let's choose 5. Go, sige. So, lahat po ng in-input natin, ito po sila lahat. Deluxe 1, Deluxe 2, and Deluxe 3 po. Deactivate. And then, para po matanggal yung mga rooms na in-input namin dito, meron po tayong deactivation button para ma-deactivate yung per room po na yun. So, click nyo lang po to, then deactivate nyo lang. Yan. So, after nun, diretso na babalik po tayo sa end ni Sofia para ipakita and i-demonstrate yung pagpili nung 2 room na dinagdag namin. Yan. So, ito. Ayan po lahat ng dinagdag nila. And may tinanggal din. Ayan po. Tapos mag-book pa gamit yung Magbubook po ulit ako. Pero gamit na yung mga nadagdag na rin. yung deluxe. Yan. Isa pa. Yung naman, pangalawa. Ayan po. So, papasok lang po ulit yan sa email po na nagpa-reserve po tayo. Okay. Next. Ayan. Waiting for approval po. Ayan. So, habang after ma-send yung reservations, lahat po ng buttons dyan disabled. Kailangan po muna ipakita or i-demonstrate po muna namin kay admin yung yung pag-approve at saka decline ng reservation request. So, ito po lahat if nakita nyo kanina, yung mga binok ni Sofia, dito po lahat nag-reflect yung mga binok niya, and dapat po muna siya i-approve or decline ni admin para makakita, para
enable yung mga disabled na buttons dun sa booking reservation niya. Lima i-approve, tapos isa decline. So, mag-approve po ako ng 5, then may isa po akong i-decline. So, 1, 2, 3, 4, 5, and isa pong decline. Ayan. So, after po ng course of action po na yun, pabalik po tayo sa end ni Safia para po ipakita yung emails and then kung yung mga cancellation options natin. Or cancellation feature. Ito po, magta-try po ako mag-cancel ng Mga dalawa siguro. Dalawa. Ay, hindi. Tama, dalawa. Nagka-cancel po ako dalawang ito kunwari. Yan. Pupunta po ulit sa kanila. So, ito po po isa. Pa-show nung emails. Yung emails na confirmed. Emails. Mm-mm. Yan po, nakapag-cancel na po ako. Then, papasok din po yun sa email. Yan. Na may isa akong na-decline. Isang request po ako na na-decline ni admin. Yan, ano po. Ayan, so pupunta naman tayo sa cancellation request. So, sa cancellation request po natin, may isa pa akong i-approve and isa pa naman po yung i-decline ko. Sa same process lang din po siya dun sa reservation request namin na kapag manggagaling muna kay user, then magre-reflect po kay admin and i-approve or decline po ni admin para mag-reflect ulit kay user. We would also like to indicate po na isang beses lang pwede mag-request for cancellation. Tapos kapag na-approve or decline yun, ibig sabihin, no choice na. Tapos, pag na-decline naman po yung pag na-approve naman po yung cancellation, mapupunta po siya sa archives. Ayan, balik tayo dito kay Safia. Ipapakita naman niya yung email nung update kung ano nangyari sa reservations niya. Na-approve yung cancellation ko po. Then, na-decline yung isang cancel. Remains pending. Ayan. So, after nun, pwede na tayong gumawa ng HR accounts. Ayan, HR accounts na. Ano yung HR user 1? Ay, HR1. HR1. Tapos HR1 plus 1. HR1 plus 1. HR1 plus 1. Ayan, so pagkagawa na po nung HR account natin, lalabas po siya dyan dito sa list na to. Gagawa rin po tayo ng pangalawang account para po mapakita po namin ma-demonstrate na nade-deactivate po yung account na yun. HR2 plus HR2 plus 2 HR2 plus 2. Yan. So, ngayon po, magde-deactivate po tayo. Ayan. Once deactivated, maalis po siya. Then, dediretso po siya sa archive table po natin. Mavu-view po natin lahat. So, bago po tayo mag-proceed mismo in-depth sa HR module, tatapusin po namin yung kay guest na yung ipapakita lang po yung account information module po namin. So, ayan. So, ito po. Nandito lahat ng information tungkol kay John Eusebius Smith. Tapos yung email niya po, then yung address niya po. Ayan. Ano po? Ayan.
Since napakita naman na po, tapos na po tayo sa pag-a-add ng facilities, reservation request, cancellation request, settlements na lang po. Bago po kasi yun, dediretso naman po tayo kay HR kasi siya po yung mag-i-enable ng request for settlements para makita ni admin. So, dediretso na po tayo kay HR. So, sa HR naman po, ilalagay natin yung ginawa ni admin na HR account. So, HR1, tapos HR1 plus 1. So, ayan po. After mag-login ni HR, ang gagawin po is kailangan po niya force change password. Ayan po yung your current password is HR1 password. pass 1. Tapos yung password naman po is HR pass 12. Yes, HR pass 12. So, ayan po. And after po mag-force change is babalik po siya sa login. Tapos, yung password niya na po na yun, ay yung force change password na po yun, is yun na po yung password niya. So, HR pass 12. Ayan po. So, ito po yung nireserve kanina na ni guest. So, first is pumunta po muna tayo sa walk-ins. Tapos, ito po. Rooms. Tapos, first name. Ipakita mo rin na for example nag-update yung rooms mo. And, yan. Tapos, yung nilagay din po pala kanina ni admin na room promotion is lalabas din po dito. Ito pong deluxe 1 and yung deluxe 2. Tapos, submit reservation. So, ayan po. Nakapagpa-reserve na. So, lalabas na po siya dito. Ito po, nakalagay po na type of booking is walk-in. Tapos, since yung, ito po, na yung email po na, ayan po, lumabas po siya sa akin na nakapagpa-reserve na po ako ng walk-in. So, ayan. Ano to? And then next po is papalitan natin yung status ng mga reserve. Isang check-in. Ano pa yan? Isang check-in. Tapos isang check-out. Pakita mo in-search siya. Tapos isa pong overstaying. Dalawa pala sa overstaying. Dalawa po pala ng overstaying. Ayan po. So, okay. Check-in lang. Check-in. Ayan. So, ayun po. After palitan yung status is, next naman po is search po. So, sabi po naman po dito na masa-search lang po siya through guest name or reference ID. So, try po natin yung Sian. So, ayan pa. Ang lumabas lang po is yung reservation na may guest name na Sian. Ayan. Tapos to add na lang din po, once checked out po, makikita nyo po, disabled na siya. Kasi kapag pinindot po ni HR yung checked out, ibig sabihin, tapos na yung entire transaction, nakalabas na yung guest, and ready for booking ulit. Kaya hindi na siya mababawi once clicked yung checkout. So, balik naman po tayo sa admin. Yan. Punta tayo sa settlements. Yung dalawa niyang in-overstaying. Kasi dito po sa overstaying, dito po pag nagkaroon ng dispute or nagkaroon ng concern if ever hindi pa lumalabas yung guest. So, if there would be cases po na na-settle ng maayos yung room and nabalik yung susi and nabayaran, hindi po natin siya ipa-flag as blacklisted agad. Settled muna. Pero before pala yan,
we need to go to Sophia's end kasi ipapakita niya po yung email nung in-overstaying na yun, yung mga status. Kasi doon po makikita if may doon po makikita na may warning na once na na-flag as overstaying. So ayan, diretso tayo kay Sophia. So, ito po yung sa email. Ito. Tinlag po ako na overstaying na raw po ako. So, yun po. Magna-message naman po yung system po namin or ni admin kapag at saka ni HR po kapag na-flag kami as overstaying. Ayan, so balik tayo sa admin. So ito, isa-settle namin. Tapos ayan, so dito naman sa pag nag-overstaying and like there would be an instance where hindi talaga na-settle yung dispute and umabot sa point na parang dapat ng iban, meron po kaming option na for blacklisting people. Ibig sabihin nun, any account, yung email na yon or Gmail account na yon, ibablock na namin mismo and hindi na siya pwede mag-create ng reservations or ng account on the future accompanied with yung email after i-blocklist. So, blocklist natin. Ayan. So, dadiretso po tayo kay Sophia, sa end Sophia, para po ipakita yung email responses ng dalawang action na ginawa natin. Yan. So, ito po. Since, nagmatigas si user, dahil overstaying siya, ang lalabas sa email ko po is itong has been blacklisted na rin po ako. So, never na akong makakapag-book sa hotel na yun. Ayan. So, before tayo mag-proceed sa pinaka-last na which is yung forgot password, tatapusin na namin yung kay admin sa pagpakita kay admin no last window niya, which is archives. Dito makikita lahat ng archives ni admin, pati including yung blacklisted people. Ay, hindi siya nakikita yung pwede ba natin i-share as stop screen sharing, tapos Share full. buong entire screen na. Sige, yun. Ay, hindi. Tama lang yun. Yung window 1 yung ito, screen 1. Yan. Yan, nakikita na. So, dito, yung iba-ibang archive tables makikita ni admin. Yung archive accounts, which is ito. Ibig sabihin nito, na blacklist na yung account na yun and hindi na siya pwedeng gamitin for future use. Which is, mamaya, bali, ang gagawin ni Sophia, magka-create ulit siya ng panibago and then, with a working email, tapos, doon niya ipapakita yung pagka-forgot password. Tapos, ayan, after nun, archived homepage images, dito, yung in-update natin. Tapos, archived HR account, yun yung din-activate natin kanina na HR. Archive reservations, dito napupunta yung mga canceled reservations. Basta yung mga failed transactions. So, canceled, overstaying, and then yung reservation declined. Yan. Tapos, dito sa archive room promotions, dito napupunta yung hindi na active na mga room promotion. Para may idea rin si admin, paano yung, kung meron pa ba nung, nagawa na ba yung promo na yon. Tapos, makikita nyo, marami dyan accompanied nung parang mga link. Tapos, para ma-view. Example, bakit niya in-archive or bakit niya dinecline yung reservation? Probably because fake yung receipt na sinend niya. So dito rin makikita rin ni admin yung image ng mga ina-upload niya for previous active promotions. Tapos dito yung blacklisted people, sila yung mga hindi na makakapag-make ng reservations once na blacklist na sila. Totally banned na sila from hotel. So next, dadiretso na po tayo kay Sophia. Punta ka na sa login window. Ayan. Punta na tayo kay Sophia para dun sa
pag-showcase ng forgot password. Yan. So, gagawa ka ulit account, no? Ito po, gagawa po ulit tayo ng account. Nakasama yung boses mo. Yan. Kagaya po ng sinabi ko kanina, dapat 18 years old po. So, email. Valid email lang po yung tatanggapin. Yan. Check po ulit natin. Ito po. Pumasok po yung email po natin. Next is magla-login po. Forgot password na lang. Sorry. Forgot password po pala. Yan. Magsisend ng OTP po. Dapat papasok po yan sa email ko. Or ni user. Ito po. Yan. Password reset OTP. Then, kukunin lang po natin yan. Then, ito-try po. Valid OTP lang din po yung tatanggapin. So, yan. Magpapalit lang po tayo ulit. Then, yan po. Babalik lang po tayo kay login to check po if tama po yung password. Yan. Yung previous password kaya muna. Okay. Tapos yung in-update natin. Ito po yung previous password. Check lang. Hindi po Yan, pumasok. invalid na siya. So, try po natin yung current password po. Yan. Ayun. Pumasok po. And that marks the end of our presentation po nung entire system namin ng hotel reservation system. Thank you po.